Ano nga ba ang qualification ng isang pastor? This is a true saying, if a man desired the office of a bishop, he desired a good work. Nabasa natin dyan yung office of a bishop at makikita natin dyan kung ano yung mga qualification pag ikaw ay may desire sa office of a bishop. At ano nga ba ang bishop? Ang Greek word ng bishop ay episkopos na ang meaning ay overseer. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. At nabasa natin dyan yung word na overseer upang pakanin ang iglesia ng Diyos. Hindi lang para pakainin ng church ng salita ng Diyos, kundi para ingatan din ang buong kawan. Now, ang nagpapakain ng salita ng Diyos sa atin ay ang pastor at siya rin ang nag-iingat sa atin at siya rin yung overseer. Now, balik tayo sa qualification ng isang pastor. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach. At malinaw dyan, isa sa qualification ng isang pastor ay husband of one wife. Hindi po sinabi dyan na wife of one husband. At malinaw po dyan, ang pinatutungkulan dyan ay lalaki, asawa ng isa lamang babae. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Alam naman po siguro natin kung sino ang head ng family. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So malinaw dyan mga kapatid kung sino ang head sa family. At ang mga tatay ang namamahala dito. Kaya sinasabi sa verse na yan, kung ikaw ay hindi marunong mamahala sa sarili mong sangbahayan, paano pa kaya sa iglesia ng Diyos? At kung babasahin nyo po yung verse 1 hanggang verse 7, nandyan nakalagay yung qualification ng isang pastor. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee. Ayan yung sinabi ni Apostol Paul kay Titus. Iniwan niya siya sa Crete upang ayusin yung mga bagay na nagkukulang sa part na yon. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot and unruly. For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Dapat ang isang pastor ay walang kapintasan at asawa ng isa lamang babae. Kaya malinaw dyan mga kapatid na lalaki talaga ang tinutukoy dyan sa pagpapastor sa iglesia ng Diyos. Now, may mga nababasa akong comment, bakit daw yung Samaritan woman, bakit si Deborah, at kung ano-ano pang verse ang nilalatag. Mga kapatid, magkaiba po kasi yung pag-share ng gospel at yung namumuno sa church. Yes, kahit sino naman, mapababae o lalaki, basta't ligtas at natuto magbahagi ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan, ay okay lang naman mag-share yan. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay church. At ang church po ay hindi yung building, kundi yan ay binubuo ng mga taong believers. At yan, malinaw mga kapatid, ang pinahihintulutan lang magpastor sa church ay lalaki at hindi po babae. Pero pagdating sa pag-share ng gospel sa labas at sa ibang tao at sa mga kamag-anak nila, wala pong problema yan as long na alam nila i-share ang gospel. Dahil merong mga pagkakataon, halimbawa isa lang ang babae sa inyo at 5 kayong lalaki, at kayo ay nagsosoul winning, sinusuyod nyo yung mga bahay-bahay. Tapos ang nakatira dun sa napuntahan nyo ay puro babae. Hindi naman po maganda na puro kayong lalaking pupunta dun. Maigi pa na yung babae, yung makipag-usap sa kanila kung alam naman niya i-share ang salvation. Kaya yan mga kapatid, nawa naging malinaw po sa atin kung bakit lalaki ang dapat magpastor sa church. Maraming salamat po and God bless you all.